Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa relasyon, sa iyo, at sa person mo. Sa huli, kukuha ko ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung mystical card mo para sa relationship. Itong seedlings, meron ka palang sisimulan or ginagawan mo na ng aksyon na merong magandang resulta in the future. Dahil sa pagtsatsaga at saka pagsusumikap mo. Alamin pa natin yung ibang mystical card. Itong card na ito ang nagsasabi na kung ano man yung mga na-experience mo sa buhay ay magagamit mo sa present or future. Kumbaga ito yung magiging guide mo. At saka kung ano man yung mga desisyon na napili mo sa problem or situation na kinakaharap ang magbibigay sa'yo na happiness at kapayapaan. At saka ito na yung ending ng kung ano man yung mga bagay na nagpapagulo sa isip mo. Yun nga talaga kasi yung mga painful situation na nangyari sa'yo ay gini-give up mo na. At saka ang ilan sa inyo ready ka na para sa bago mong sisimulan, career man ito, love life, or negosyo. Yung pag-give up mo sa situation ay isa rin sa magiging dahilan para magkaroon ka ng panahon sa sarili mo. At yung time mo sa sarili, hindi mo to isi-celebrate ng mag-isa. Pwedeng kasama yung loved ones mo o kaya yung best friend mo. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin yung iba pang detalye tungkol sa relasyon. Pero maganda na itong sinisimulan mo. Talagang back to zero kasi mula sa buto pa lang eh. Matagal man yung magiging proseso, worth it naman. May abundance, freedom, at saka happiness. Six of Wands, the Fool, at Nine of Swords. Bagong simula ang haharapin mo kahit dito sa mga tarot cards. Bagong yugto ng buhay mo na mas nagbibigay pag-asa sa iyo. At dahil sa bago yung sinisimulan mo, hindi mo pa rin maiwasan na mabahala or magkaroon ng takot. Pero mas maganda yung nangyayari sa iyo ngayon kaysa sa nakaraan. Kaya wag mong hayaan na mag-suffer ang sarili mo sa magandang pagkakataon na dumarating sa iyo. Lahat naman tayo clueless sa mga bagay na sinisimulan natin. Kaya lakasan mo yung loob mo. Iwasan yung pagsisisi. Kasi yung mga nangyayari sa buhay mo ay may mga solusyon at saka hindi ganun kagrabe na problem. Na kahit na hinaharap mo yung mga problems or mga bagong sitwasyon sa buhay mo ng mag-isa. Sa career or negosyo, merong victory at saka abundance dito sa mga cards mo. Kumakatok na sa'yo yung oportunidad. May mga taong slow ang pag-iisip or hindi alam yung situation mo sa career or sa negosyo. Kahit may mga tao na hindi nakakatulong sa iyo, huwag mong hayaan na ito yung maging hadlang sa mga magandang desisyon mo.
Dalawang cards na kasi nagsasabi na naapektuhan ka sa mga opinyon o kaya sa mga taong nahihirapan kang pakisamahan. Huwag mong hayaan na yung takot o kaya yung pagkairita ang maging hadlang sa mga layunin mo sa buhay. Dalawang cards yung nagsasabi sa achievement na mangyayari sa buhay mo. Sa career man or negosyo. Yung galing sa trabaho at negosyo ang dapat mas manaig para magpapatuloy yung tagumpay mo. Sa mga single, yung potential person na nagkakagusto sa iyo, ang gusto niyang relasyon ay yung panghabang buhay. Itong mystical card mo muna ang alamin natin, Juggler. Na ang advice sa iyo ay mag-focus ka sa mga priorities mo. Kasi kapag ka nabalanse mo yung buhay mo, mas marami ka pang ma-achieve at saka mabibigyan ng atensyon na para mabigyan ng katuparan kung pangarap man ito or sitwasyon na kailangan ng solusyon. Ang ilang single, yung nakarelasyon mo dati ay meron na siyang bagong karelasyon pero hindi pa sila nagpapakasal. Kasi kung ikaw iniisip mo yung past nyo, iniisip din niya yung past nyo. Kumbaga, meron pa siyang gustong malaman sa totoong feelings niya. Kung sure na ba siya na kung yung karelasyon niya ngayon, kung ito na ba talaga yung pang forever niya. Meron kasing pagsisisi sa puso niya. At gusto niyang malaman muna ito bago mag-settle down kung kanino man. Single ka man or nasa relationship, merong person na nag-iisip kung ano ba yung makakapagpasaya at makakapagpakumpleto sa buhay niya. Ito yung additional card mo na gusto mong magkaroon ng linaw yung bawat sitwasyon sa buhay mo. At saka, ang ilan sa inyo, ginagawa mong magaan yung buhay mo. Hindi ka nagpapadalos-dalos o nangangako sa bawat sitwasyon. Pangatlong card mo na ito para sa bagong simula. Na para maging klaro sa iyo yung bawat sitwasyon. At kung ano man ang mga worries mo, pangatlong card na ito na merong kasagutan. Kaya huwag kang magpa-stuck sa mga sitwasyon na tingin mo ay pangmatagalan na problem. Kailangan mong maghinay-hinay. At maging sincere sa sitwasyon or decision na gagawin mo sa buhay. At saka yung mga na-experience mo sa nakaraan ay makakatulong din. Negative man or positive ang naging dating sa buhay mo, makakatulong pa rin para sa tamang desisyon. Ang advice para sa mga nasa relationship ay magkaroon ng sapat na oras sa relasyon na kahit na pareho kayong busy ng person mo. At saka isa sa inyo ng person mo ang hindi nagko-commit or hindi pa ready na mag-commit sa relasyon. At ito yung pinagsisisihan ng person mo na hindi siya naging kontento or naglilihim sa iyo. Ito na yung cards mo, Knight of Cups, the Death, at Eight of Cups. Itong cards na ito nagsasabi na lahat ng effort mo sa buhay mo or sa relasyon ay naibigay mo. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na yung effort mo ay yung bang nawalan ng saysay. Kaya wala kang naging choice kundi piliin yung sarili mo. Kahit na nakasanayan mo na or mahal mo yung person. Sa financial, yung pamamaraan mo para magkaroon ng extra income or mag-increase yung kita mo, kailangan na ng panibagong pamamaraan
para maging effective yung mga naiisip mong solution. Kailangan ng adjustment or advice. Kasi itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na nagkakaroon ka ng problema sa financial. At binibigyan ka rin ng warning na maging wise sa paggamit ng financial na meron ka. Sa mga single, naka-2 cards ka na kapag meron kang potential person na nakilala, ay bigyan mo to ng atensyon para hindi ka magsisi. Kumbaga, wag mo munang agad-agad na husgahan yung person. Kasi kailangan na ng changes sa pamamaraan mo ng pagkilala or pagkakaroon ng bagong makakarelasyon. Lalo na't ang ilan sa inyo, nahihirapan kang magtiwala ulit sa ibang tao dahil na rin sa ginost ka ng person mo or bigla na lang siyang nawalan ng interes ba sa relasyon. Ang ilan sa inyo may past issue ka sa family kaya nahihirapan kang magtiwala. Ito naman yung card ng person mo. Hands. Itong card na ito ang nagsasabi na marami kang abilidad na matutuklasan pa or natuklasan sa sarili mo. At sign din ito ng universe na gamitin mo yung kakayahan mo, lalo na pagdating sa pagiging creative at saka healing para sa sarili at saka healing para sa kapwa. Yung pagtulong ba? Ang ilan sa inyo na nasa relationship, mas magkakaroon ng deeper commitment sa relasyon. Kaya lang, ang ilan sa inyo meron kang kondisyones. Pwedeng hindi mo ito nasasabi sa kanya pero ina-apply mo na sa relasyon nyo. Kasi ang ilan sa inyo, ang gusto mo ay magbago yung person mo sa mga mali niyang gawain. Kasi ang tingin mo, ito yung magiging paraan para makasurvive ang relasyon nyo. Pero naging malaking issue ito sa person mo. Kaya ang ilan sa inyo, maybe ikaw yung nag-abandona o yung person mo yung nag-abandona sa relasyon nyo. Pareho kayo ng person mo ng nais na magkaroon ng bagong simula sa koneksyon o relationship. Dito sa card na ito sinagot na itong person mo ang umalis sa situation or siya yung nag-abandona sa relationship. Kasi tingin ng person mo, ito yung pinakamagandang paraan para magkaroon ng panibago or magandang oportunidad sa buhay niya. At ito rin yung isa sa kasagutan, itong card na ito, na kahit na nagkalayo man kayo, parang sa dagat, ang daming isda, pero ayun connected. Yung alaala mo, kumbaga ikaw pa din yung naaalala or naiisip niya. Katulad ng sinabi ko dati, mahirap talaga kapag nagkaroon ng mabilisang desisyon. Na ang magiging kalaban mo na pala ay yung sarili mo. Kaya kailangan natin talagang pakiramdaman yung sarili natin. Hindi agad-agad hiwalay. Kumbaga, magkaroon muna ng space para malaman mo kung gaano mo talaga kamahal yung person. Ituloy ko na para sa relationship na ang ilan sa inyo, kahit ano pang pasensya ang ibinigay mo at saka pangunawa sa person mo, wala kang naging choice kundi i-let go na lang yung relasyon. Ito yung cards ng person mo, 8 of Pentacles, the Strength, at the Hangman. Itong cards ng person mo, pinapakita na nagpapaka-busy siya. Pinipilit niyang patatagin yung sarili niya at yung ipinapakita na okay siya. Naka-2 cards na siya na hindi siya nagpapa-apekto sa problems.
At isa yung trabaho niya o kaya negosyo ang dahilan para makalimot sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay niya. Pero ang totoo, hindi talaga siya happy at saka nakakaramdam siya ng kakulangan. Sa kalusugan, pinapakita na healthy yung pangangatawan mo. 3 cards na ito ang nagsasabi. Kasi, ang ilan sa inyo, sinusunod mo kung ano yung treatment or kung ano yung nireseta sa'yo ng doktor. Ang ilan naman ay nag-iingat ka talaga. At kung meron ka mang karamdaman, magkakaroon ng healing at saka improvement sa kalusugan mo. Sa mga single, pang-4 na card mo na ito na ayaw mo nang maulit yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Marami kang natutunan at ina-apply mo ito sa buhay mo ngayon. At saka ang ilang single, yung potential person na next na makakarelasyon mo ay malapit lang sa iyo. Confident at medyo maingay yung person kasi yun yung karakter niya. At ang advice ng cards para sa mga single or nasa relationship, i-release na yung mga sitwasyon, person, or mga bagay na hindi makakapagpasaya sa iyo. At saka nakatatlong cards ka na kailangan mo nang baguhin yung pananaw at saka yung mga negatibong pattern na para hindi na magkaroon ng delay sa buhay mo. Ito yung card mo, The Lovers. Ibig sabihin nito, merong person na sobrang mahal ka. Magkasama pa rin kayo ngayon or nagkahiwalay kayo, ito yung person na magbabalik or person na mag-i-stay sa iyo. Nakadalawang cards ka na nga at pinakita na rin sa card ng person mo na magkakausap kayo ulit at base sa cards, sa kanya magsisimula yung pag-uusap nyo. Pero syempre guys, huwag nyo tong hintayin. Magpatuloy ka pa rin sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo at kailangan ng space. Kailangan nyo mag-isip ng person mo kung ano ba yung dapat patunguhan ng relasyon. 555. Trust that your angels are with you during this process and you are protected and guided all along the way. At kung bumalik man yung person na nag-abandon na sa iyo, pagkakataon mo na yan na para masabi mo kung ano yung mga hindi mo nasabi sa nakaraan. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna sa reading na ito. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Pwedeng sa tarot cards ka lang nag-resonate or kaya hanggang dito sa charms. Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Virgo, Sagittarius, at Cancer. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ito naman yung mga letters na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.